So ayan na nga, order tayo ng fuel filter ng Honda Click version 2 150i. Yan. Pero pwede rin naman yan sa sa 125 alam ko eh. Yan, na-unbox na natin siya. So tatry na natin siya ilagay ngayon. Kailangan nyo lang dito, yan, Phillips screw. Tanggalin nyo lang dalawang tornilyo na yan, tapos iangat nyo lang siya. Hindi ko natatanggalin yung compartment kasi kaya ko naman siyang hatakin yung fuel hose niya ng hindi naman ako mahihirapan siguro, para hindi na ako mahirapan magbalik pa. Pero depende rin yan kapag gusto nyo tanggalin. Tapos yan, meron lang clip yan yung hose, ipupush nyo lang siya pababa bago nyo hatakin yan. Dali lang siyang tanggalin. Make sure lang din na malinis nyo siya mabuti bago nyo buksan, para at least hindi kayo hindi malalaglagan ng dumi yung pinaka fuel tank nyo. Yan, tatanggalin nyo lang yung 4 na nut nya. Madali lang naman siyang tanggalin. Ang gawin nyo na lang, parang ako kasi ang ginagawa ko, every time na may babaklasin ako sa motor o papalitan, nagbibideo ko para at least kung may makalimutan akong ilagay ko o kung hindi ko alam kung paano, makikita ko sa video or mapapanood ko kung paano siya nakalagay na maayos. Then ayan, baklasin nyo siya, dahan-dahanin nyo lang siya iangat, uga-ugain nyo lang ng paunti-unti kasi parang hindi ganun katibay yung pinaka-assembly nya. Ayan, angat nyo lang. Sundan nyo lang yung pattern nya. Ayan, unahin nyo lang ilabas yung pinaka fuel filter, tapos sunod yung fuel sensor. Dahan-dahanin nyo lang siya. Tapos ingatan yung malaglag yung mga dumi sa gilid na na-stuck dati. May mga kote kasi siyang kalawang, saka parang meron siyang konting alikabok. Ayan, tanggalin nyo yung old ring. Tapos punasan nyo lang hanggang sa luminis siya, pero dahan-dahanin nyo lang na huwag malaglag sa fuel tank yung pinakadumi. Tapos ayan mapapansin nyo, tinanggal natin ring sa kanya, oversize na yan, kaya kailangan na natin talaga siyang palitan once na tinanggal siya. Ayan malaki na siya. So ito, ikakabit na natin yung bagong ring sa kanya. Ayan, swak na swak yan, bagong bago. Yung iba, ang ginagawa, nilalagyan pa siya ng langis eh. May napanood ako nilalagyan ng langis, pero ako as is na, wala na akong nilagay kasi I think magpipit naman siya ng husto, lalo pag nahigpitan mo kasi bago naman siya. Saka maganda yung pagkagoma niya. Tapos yan, mapapansin nyo dito, grabe na yung dumi ng fuel filter nyo. Makikita nyo para siyang may lupa-lupa na sa loob. So kaya tayo nagpalit talaga kasi 30,000 kilometers na halos yung tinakbo ng motor. Kaya advisable talaga mapalitan na talaga siya. Ayan, tapos yung ring nung fuel pump assembly, may kasama rin yan, kailangan nyo rin siya i-remove. So linisan nyo yan mabuti kasi napakadumi yan. Tapos make sure na wala talagang matitirang dumi dun sa assembly, dahil pag sinalpak nyo yan at nalaglag dun sa fuel tank nyo, possible dudumi agad talaga yung filter kasi mahihigop nya. Kaya make sure na matanggal nyo lahat ng kalawang sa kanong dumi kasi may kalawang talaga siya sa gilid eh. And yan, babalik na natin siya. Dahan-dahanin lang natin, umpisahan natin dun sa fuel sensor hanggang dun sa filter, tapos salpak natin siya na maayos ng dahan-dahan. Huwag natin siyang pepuwersahin kasi alam naman natin na hindi ganun katigas yung assembly niya. And then yan, higpitan natin siya ng paisa-isa lang. Huwag na muna natin sagad ng todo yung higpit para matansya natin kung talagang nakalapat ba siya ng husto. Yan, sa pagbalik, press nyo lang uli, tapos isalpak nyo lang. Tapos yan, may mga guide naman yung mga clip nya, kaya mapapansin nyo agad. Madali lang siya ilagay, tapos linis uli. Bahala na kayo kung anong trip nyo kung paano siya lilinisin. Kasi ako, basahang tuyo lang talaga ginamit ko dyan. So again, we are all set for another 30,000 kilometers bago tayo mag-replace uli. So gagawa na rin tayo ng video susunod ng pag-replace ng battery, then air filter. See you on next video guys. Salamat.